So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa flip top muna, no? Alam ko meron pa akong tatlong re-reviewin sa PSP. Wait lang, okay, wait lang. Gusto ko lang talaga mapanood to, no? So hindi ko na muna i-shoutout yung mga nag-request na itong battle na to kasi ako mismo gusto ko siyang mapanood, no? Lagi ko naman sinasabi sa inyo na if yung battle is gusto ko siyang mapanood, ano na yan, matik yan, i-reviewin ko. Kaya yung mga nag-request nito, pasensya na, hindi ko kayo masya-shoutout kasi para sa akin, isa to sa mga gusto ko mapanood. At share ko lang, no, January 22 ngayon, 2024, kahapon or kagabi, ginanap yung PSP QC, January 21. At nandun ako sa mga nakasama ko doon. Shoutout sa inyo, especially sa mga FRBL 1 up 4 boys, Kilua, Jos, Garchi, Dodong Saipa. Sino pa yung mga nandun na FRBL? Siyempre sila Boss Rayan, sila Odeng. Sino pa? Marami, sobrang rami. Tangina. Tuwang-tuwa ako, sobrang saya ko doon sa event na yon. Sobrang grabe yung event na yun, men. So, ayun, katatapos ko lang sa event na gano'n, tapos ito na naman, papanoorin ko na naman ang isang most requested battle, GL versus Lipcram, no. Napanood ko si Lipcram kagabi kay Damsa, at nagkausap din kami. Lagi naman kami nag-uusap ni Lip kapag nakikita kami personal. Mzite, shoutout. Sobrang saya ko sa sinabi mo, Mzite. Sobrang saya ko dun. So, kita-kits tayo sa Motus. Boss Odeng, Boss Rayan. Kita-kits tayo sa 1 up 5. Boss Pibus. Sana mapansin mo rin ako soon, no? At, ayun. GL versus Lipcram. Andito yung linya na sobrang alam mo yun, nag-trending sa Facebook. Di ko na sasabihin kung ano yon, pero ginawa rin kasi ni Lipcram yun dun kagabi sa battle niya kay Damsa, kaya tawang-tawa talaga ako. Kaya umpisahan na natin to. Alam ko gusto niyo na tong ma-review ko, no? So let's go, umpisahan natin to. Dapat, pero non-tournament battle to. Pakinggan natin, unang banat, Vuelta Valenton 10, Jill. Yo, walang call out ngayong gabi. Ikaw lang mababaon. Walang 12-month scheme pero akin yung taon, ano? Ay! Walang nakapansin? Sabi ko, ano ba si MB? Kaninong Marshall? Gaano kagago? Saan? Kailan? Paano maging? Sino ba si? Mga panghalip na pananong, pero di ko na ginamit. At ngayon yung malalaman ang sagot sa bakit. Game! Unang bakit? Bakit? Kasi old gods ka na, men. Sheesh! Yes! Ang kulit nun, no? Walang call out. Sabi niya, walang call out pero sa akin ang taon. So, alam mo yun, wala siyang call out, wala siyang sinabi na battle MC, wala siyang sinabi na pangalan, no? Pero para sa akin may pinapatamaan siya doon, meron siyang pinupunto doon, meron siyang gustong iparating or imensahe. Akin ang taon, no? So, sa akin lang personally, kung paano ko na-absorb yung linya na yun, feeling ko may pag-call out kay Mot. Kasi, 'di ba, may bara si Mot na 1 taon na bara, no? So, feeling ko yung akin nung taon, tas yung 1 taon na bara ni Mot, feeling ko yun yung pinagsasalpok niya, no? So, para sa akin wala mang call out, wala mang battle MC na nabanggit. Feeling ko may pagkamot na may pagkamot na call out. Tsaka yung laban niya kay Lil Strax, ata yun eh. Doon kino-call out niya si Mot doon eh, 'di ba? So, tingnan natin kung may kakasa yung GL versus Mot. Tapos yung laban din ni Mot kay Saya, 'di ba? Parang may ganun din, no? Sabi ni Mot doon, bakit yung nagsabi diyan nag-champion na ba? So, he's referring to GL. So, tingnan natin kung may kakasa. Yung tugon ni Arik, pero di ko kasalanan ba tunog sarcastic? O style niya, style mocking, sasabihin, ang daling gawin ng train of thought. O alam ko, kaso ba't di nyo nagawa mga 6 years ago? Iba yung madaling gawin sa madaling...
Wait lang, parang nagamit na rin, parang nagamit na ni GL yun, yung madali yung train of thought, bakit hindi nyo ginamit 6 years ago. Parang nagamit na niya yun, di ko lang alam kung saan niya ginamit, kung kaninong battle niya ginamit, pero basta feel ko nagamit na niya yun, no? So, inulit lang niya, parang ganun. Gayahin tama. Iba yung classic, iba yung madaling gawin sa madaling gayahin tama. Iba yung classical sa remix at lilipas din yun. Iba yung symphony ni Mozart sa Nokia ringtone. Iba yung malalim mag-compose sa mababaw mag-cover. So please think, kung susunod ka lang sa lyrics, siguradong lip sync. Kaya train lang ng train habang sumasakay yung tao, habang ako na bahala mag-isip ng bago kasi yun daw yung bagong meta. Ha? Aking lumang laro? Hindi. Ang bagong meta ngayon ay i-call out ako. Ano? Tangina. Putang inang yan. Ang bagong meta ngayon i-call out ako. Fuck. Dahil yun sa linya ni GL na dahil yun sa linya ni GL na old gods, kaya bang sumabay na mga old gods sa current. Ayun na, after nung linya na yun, puta, nagsi-call out na talaga kay GL na ito ba yung tumawag ng old gods? Parang hindi naman, something ganyan, 'di ba? Galing. Yo! Kasi tawag nila sa punchlines, drops. Ayos naman, pero marami silang naaambunan, oo. Kinokolekta ay drops, boy, bulag ba yan? Di na yan drops, huy, ulan na yan! Pero di yan sukatan ng sulatan at walang sabit. Bakit? Simpleng ambagan ng ideya at tinotolerate yun. Oh, it's raining in Manila, sabay-sabay mag-brainstorm. Okay. Hello, boys. Libre ka ba? Libre kita. Bakit? May ideas ka ba dyan? Para ako ay sumabay. Cleopatra, hihingi ng drop sa poison para pumatay. Kaya nakagat ng ahas. May ideas ka ba dyan? Drop sa poison, Cleopatra. Ahas, putang ina, ang angas nun, pre. Para ako ay sumabay. Cleopatra, hihingi ng drop sa poison para pumatay. Kaya nakagat ng ahas. Yung eksena dyan legit. Matapos sumipsip sa poison, spit naman ng lip. Ay, fuck. Puta. Ang lakas nun. Pagkatapos sipsipin ang poison, spit naman ng lip. Pang! Putragis na yan. Bigat. Wala pa tayo sa kalahati. Ayun na yung mga binabatong bara ni GL. Grabe. Dyan legit. Matapos sumipsip sa poison, spit naman ng lip. Grabe. Ang tindi. Oo, no chill. Sa rapper na low skill, huy feel. Isa ka lang isdang sumasabay sa agos ng dagat na may oil spill. For real. Polluted na yung liquid yung iyong binasbas. Yung deliver solid pero linya gas. Tas. Walang bagong formula. That's whack. You're stuck sa basic. Silipin mo, solution ko. Oh fuck, acidic. Kasi skim ko ay mixture ng chlorine, cider, oxidizer, toxic geyser, toxin, viper, using hyper, stone denizer, stonefish, spider, morphine, Pfizer, urine, diaper at yun lamog ka. All in, fire, tongjin, lighter at bubom sabog ka! Kasi kala mo random, pakay ko feeling ko, sa next na battle ni GL, sisitahin yun, no? Yung ganong scheme, pero so far sa paggamit niya dito okay, yung rhyme scheme okay, parang okay yung multi, pero panigurado sa next na battle ni GL pupunain yun. Kasi kala mo random, pakay ko arson, kumodo na dragon, unang SS ni Davion, monoxide carbon, argon, baygon nilang beses na bayon ikay peste sa nayon at ito'y higit pa sa 13 na lason.
Kasi ako yung solo flight, ito yung todo hits. Ako solo when I write, ito apologist. Naka-party, naka-duo, kahit ano yung combo lip. Dahil di mo trip mag-solo, kay patay sa solo trip, mamaya na yung iba. Putang ina mo. Go, sa ano, para sa ano. Uy, Kap. Uy, sana all lip. Sana all talaga lip, may Kap. Lip Kap. Yung suot mo. O kaya yung kulay puti na yan. Yung kulay puti niya, tangin ang ganda nun eh. Sana. So ayun, I think wala na akong kailangan sabihin pa sa round ni GL kasi yung reaction ko doon, puta, parang ayun na yun eh. Kung ano yung naging reaction ko mismo sa mga bara ni GL, ayun na yung pinakasagot doon sa round 1 niya, no? Grabe yun, no? Pero yun nga, yung huling scheme na sinabi niya yung about dun sa science na something, hydrogen, something, ganyan-ganyan. Feeling ko sa next na battle ni GL, mapupuna yon yung multis niya na yon. Pero other than that, wala na. Napaka-solid nung tsaka yung ender niya, no? Mamaya na yung iba, no? Parang mamaya na yung iba. So, parang ang gusto niyang sabihin, kulang ang round 1 para dun sa hinanda kong bara. So, round 2 and 3 na lang yung iba. So, ganon. So, ayun yung ender. So, nakakahakot yun ng attention ng crowd na, okay, meron pang susunod. Pakinggan natin. Then, ano pa? Lupit nung Cleopatra, sumipsip sa lip, spit ng lip, puta. Sobrang lakas nun. Wala akong ibang masabi doon kundi napaka-solid nun. Tangina, angas. Grabe, kailangan ibalik ni Lipcram. Actually, wala akong ibang masabi dun sa rounds ni GL kasi malinaw eh, pulido, solid talaga, direkta kay Lip. So, it's up to Lipcram kung paano niya ibabalik yung ganung linya. So, tignan natin. Pasensya na, talaga eh. Understandable naman yung mga lines ni GL, parang kung paano mo siya inabsorb, ayun mo na lang din talaga ma-explain eh. Pero wala eh, putang ina, ang lakas nun, men. Ang lakas nun. Yun yung alam mo yun yung best word to describe round 1, no? GL's round 1. Sobrang lakas. Yun lang. Kailangan ibalik ni Lipcram yun, pero pag hindi niya na ibalik yun, puta, kay GL yung round 1. Tanginan ko! Tanginan to, napakahaba pa ng skim. Dicer, fire, tension, tapos magtitimpla lang ng gin. Tangina, sabi ko kanina, sa next battle ni GL, mapupuna yun. Pero yun, napuna na agad ni Lipcram yun dito, nirebat niya agad yun. So, hindi ko na pala kailangan antayin pa yung next na battle ni GL. Wala, na-diss na ni Lipcram agad dito. Okay, so isa sa mga malakas din na linya ni GL kanina yung ang bagong meta ngayon i-call out ako, 'di ba? In-explain ko na yun sa inyo kanina. So, ayun. Nalasing ako pa ikot-ikot mo. Ayop ka. Yo! Yung mga all gods ay kinall out ng coups na yan. Mga wala na yun sa prime para masabing who's the man. O baka para maka-shortcut. Tus ka dyan. Maghahamon na lang mga thunders pa. Sus naman! Kasi yung mga hinamon nitong engot, di na maka-all out par, tipong lack of bar. Kaya ang dumating si Kratos na pang God of War. Okay. Marami yung nagsabi sa akin, ako daw ay alanganin, di ko kayang sumabay sa'yo. Pero kahit di mo man maamin, alam mong may tulog ka sa akin kahit repin mo palo. Kasi nakasabay na kita sa tournament. Kaso itong current nyo sa second round, kinapos agad yung rima. Habang sa finals by, naging present ay yung Lipcram ng New Era. Talagang panalo bawat linya. Nagparte-parte sa kita. At kung tumalo sa'yo noon, ay binigyan ko pang partida. Ay, Kaso absent nung sunog. Utag ina. Okay, nakasabay sa tournament, Isa Buhay 2020.
Yes, magkabilang bracket sila. Si GL, nakalaban niya si MZ sa second round. Kasi ang semis ni MZ. Mali. Nakalaban ni GL sa MZ sa second round. Kasi ang nakalaban ni MZ sa semis si Lux, diba? So, si Lipcram naman nasa kabila. No? Kabilang bracket siya. So, yun. Kaya di sila nagtagpo. Tapos biglang may punchline si Lipcram about dun sa nakalaban niya sa finals na binigyan ng partida. Ayos. Ay binigyan ko pang partida. Parte-parte sa kita. At kung tumalo sa'yo noon, ay binigyan ko pang partida. Kaso absent nung sunugan. Kaya nag-iyakan yung mga gago. Kaya paano ako papakitaan ng galing grupong alas 4 kung alauna pa lang tulog na ako? Sunugan, alas 4, alauna. So, sunugan na ano yun, na yung sa sunugan sa Kumu. Tapos, alas 4, alauna. Yun yung album ni Apex eh. Yung, di ko alam kung alas 4 alauna o alas 4 ata yung, basta may album sa Apex na about sa ganun. Hindi ko lang ma-distinguish kung ano yun, alas 4 ba yun or alauna, something ganyan. Basta may album sa Apex na ganun. Okay? Yun, reference ni Lipcram dun sa sunugan tas kay Apex. Ayos. Akan yung mga gago. Kaya paano ako papakitaan ng galing grupong alas 4 Alas kung 4. alauna pa lang tulog na ako? Apex. Ito ba yung nagtatawag ng all gods? Ito ba yung nagtatawag ng all gods? Tipong si Looney at si Apex yung hangad niyang sungkitin. Ikaw kaya mo lang magtawag ng all gods, ako kaya ko silang hindi siputin. Kaya ngayon, alam mo na, ano pinagkaiba natin? Ikaw tawag ng tawag sa kanila, sila naman tawag ng tawag sa akin. So, siguro naman alam nyo yung kwento ng Lipcram Apex sa sunugan, no? So, hindi ko na para i-elaborate dito. Alam nyo na yun for sure. Kasi alam nyo naman nag-trending yun sa Facebook. 'Di ba? So, alam nyo na yun. Okay? Ring ng ring yung telepono ko. Eh, ang himbing ng aking sleep. Pagtingin ko, wow! All gods! Restrict! Hoy, wala ka pang napapatunayan. Puro ka kagad kayabangan, nagawa ka lang palakpakan. Yung pagtatawag, sinakyan nyo naman kahit wala pang karapatan. Kaya tigilan mo ako, Teddy Corpus. Kaya tigilan mo ako, Teddy Corpus. Uuwi kang may trauma at tulala. Nasa showtime ka ng iyong karir. Ngayon sa akin ka, mabubulaga. Summer later, rep and dame. Buong palo magre-react. Kasi di ako yung TVJ. Nasa palo masisibak. Train of thoughts yung kanyang porte at sandatang panggiba. Para sa kanya, napaka-special tang ina. What if madali lang gawin yung train of thoughts? Di naman sa pinag-overthink kita. Kasi siya daw yung bagong mukha ng flip top. Talaga? Ang epic lang, no? Kasi may linya si GL na madali yung train of thought. Bakit hindi nyo nagawa 6 years ago? Tapos may ganung linya rin si Lipcram. So, ang epic lang na may ganung linya na nagkabanggaan sa round 1. So, okay. Bagong foundation ng battle rap? Kapala. Huwag masyadong makapal yung apog. Hindi ka nakakatakot kahit pang balakid pa yung sinasalamin mo. Ibabad nyo to sa battle rap. Lulutang din yung pagkawak, pustahan, mangungulangot na rin to. Kasi sa ganyan yan na postura, balakid, hindi naman balakid yung sinasalamin mo, ibabad sa battle rap, mangungulangot na rin to. So, yung reference ni Lipcram dito, yung battle ni Balakid kay Looney na nag-choke, tapos yun nga. Yun, nangulangot daw. Pero di ko pa kasi napapanood eh, pero yun. Asalamin mo. Ibabad nyo to sa battle rap. Lulutang din yung pagkawak, pustahan, mangungulangot na rin to. Kasi sa ganyan yan na postura,
Nabibilog niya kayo. Kunyari, gets ko kanyang linya para matalino din ako. Sinasakyan lamang tong nerd sa kanyang breeding at posturang mataas yung grades. Walang mapipintas, maraming halimaw dyan sa stage. Huwag kang feeling mas, hindi nyo lang ma-appreciate kasi walang reading glass. Kaya kadalasan laban niya one-sided, di pa ba apparent? Nabubulag kayo ng reading glass, subukan nyo maging transparent. Ikaw yung bet nila sa comment na magbibigay sa akin ng lecture. Oo, mabigat nga daw tong current, pero iba ako pag na-pressure. Galing. Iba ako pag na-pressure. So, ito, isang mabilisan, itatablo ko yung round 1. No? So, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung sino yung lumamang sa kanila eh. Kasi magkaiba sila ng atake. No? So, anin natin kay GL. GL ang naging strength niya sa round 1, power. Power, haymaker, skills, sabihin natin, sige, multis, rhyming, sige, palag. Pero yung lip cram, nagpakita na naman si lip cram dito na pagiging well-rounded niya. Bars, jokes, ang tawag dito, basta bars, jokes, diba? Yun yung pinakita ni Lipcram sa round 1. Kita nyo, buhay yung crowd doon sa tawag ng tawag. Nagtatawag ka ng old gods. Sila naman tawag ng tawag sa akin. Yung call out kay Apex. Ano pa? Basta, iba. Hindi, para sa akin, naging ace, naging ano sila, naging malakas sila dun sa estilo na ginamit nila sa round 1. Si Lipcram, bars, jokes, ang lakas nun. No? Tapos GL, para sa akin ang lakas na eh, yung power ba, yung power ng mga linya na yung mga haymaker. So mga bara ni GL, ayun eh. So para sa akin malakas yung ginawa ni GL doon, pero feeling ko hindi nagpang-abot eh. Alam mo yon, yung tipong may mga malalakas na linya si GL papunta kay Lipcram, pero naharangan yun ni Lipcram nung nag-spit na siya. So feeling ko hindi talaga nagkatamaan na mga bara, no? Baka ma-misinterpret nyo. May malakas na linya si GL about dun sa 6 years ago, Train of Thought, 'di ba? Na naging pre-med yun. Naging pre-med ni GL yun dun sa linya ni Lipcram kanina na madali lang yung Train of Thought, diba? So, naging pre-med niya yun. Then, may malakas na linya si Lipcram about dun sa nagtatawag ka ng old gods. Sila tawag ng tawag sa akin. So, ang lakas din nun. So, feeling, alam mo yun, parang 1:1 eh, na may isang malakas na bara si GL, tatapatan ni Lipcram ng isang malakas na bara din. So 1:1 para sa akin yung naging tapatan ng mga bara doon. Siguro kung titignan natin lamang si Lipcram sa jokes eh, pero battle, I can't decide pa. Para sa akin parehas silang malakas doon, parehas silang magaling doon, parehas silang may mga quotable lines, parehas silang may mga mabibigat na haymaker, para silang may power, para silang may sapat na energy para makuha yung crowd ng natural, 'di ba? Tabla yung round 1. Itatabla ko to sa 10 puntos. Hindi ko pwedeng ibaba sa 9 yon, puta, sobrang lakas nun. 10 points all, round 1, tabla, round 2. Yo! Sunod na bakit? Bakit? Ba't nyo ba palaging dinadamay si Badang? Well, ito na yung big reveal. At ito'y nakatadhana na si Badang yung dahilan ba't muntik siyang madimanda, makinig. Isabuhay 2016, first round, Looney versus Badang. Obvious naman, nagpatalo si Badang, tama? Gago. So next round, Looney versus G-Clown. Si Loons, nag-costume ng payaso. At yun panalo. Now 3 years later, Isabuhay 2019, second round. G-Clown versus Lipcram, Diyos ko. Nag-costume din si Undo. Dahil tamod daw sa ni Looney, yung makeup special, pinamuka yung modtax ng mistulang facial. Ew! Ginaya mo yung paggagaya, kaya stupid yung rounds. Klinon mo yung clone, kaya na-clown ka ng clown, kaya...
Kaya sa semis, Ayos. G-Clown versus Apex. Ouch! Silip na walan. Yung suntok sa haring araw, naging suntok sa buwan. Pero okay lang, kasi 3 years later, Apex versus Lipcram, kinasa sa sunugan. At doon ko na-connect. Ano, nagets nyo ba? Yung domino effect. Kung kay Looney si Badang, di sana nagpatalo. Walang G-Clown versus Looney na naging payaso. Walang costume, walang makeup na naging palyado kay G-Clown. Ikaw yung nanalo sa semis, ikaw yung kasado. At kayo sana ni Apex dito sa entablado. So, wala sanang Apex versus Lipcram dun sa sunugan. Walang 25K na ginawa mong hulugan. Di ka sana nawala at walang issue malamang. Lahat ng yon dahil lang nagpatalo si Badang. Gago. Doon lang nag-end eh. Umikot tapos doon lang nag-end. Grabe no? Ang haba-haba ng setup, tapos yung punchline, one of the lamest. Nasayang lang yung oras nyo, parang oras ni Apex. Ay! Parang oras ni Apex. Bakit? Parang oras ni Apex. Wait. Yo, sayang lang yung oras nyo, parang oras ni Apex. Bakit? Ha? Pero bakit? Ha? Mark Phil ka pa naman. Gago, nag-choke. Pero iba sa Nag-choke si GL. Dente. Itong Mark Phil and Mark Kagente. Pero di ka magiging batusay kahit todo mag-practice tong bobo na artist. May talim labang yung lip, yung Zoro sa One Piece. Oo, the fact is, merong intensyon. Pero gaya nga ni Zoro, wala siyang direksyon. Ano feeling? Nasa radar ng iba. Sa mga One Piece fan dyan, for sure gets nyo yan. Di ka masagap. Na nung di ka sumipot, dun ka lang hinahanap. Ano feeling? Na kailangan pa ng gimmicks pag feeling buang. Kasi di kasi sikat sa battles mo lang. Ikaw yung mark, pero walang marka ang yung daan. Ikaw yung feel, pero di maramdaman. Walang may paki sa'yo, except sa bashers. Ako bulong sa black market, ito online scammer. Kasi si J. King may tagay. Si Jonas may MP Live. Pero meron din si Lip. Meron siyang FB Live. Oh, FB Live, every night, nagiging nagger ka. Oo, gangster pa. Nagamon ng medical, nakita tuloy na cancer ka. Aray. Pero palusot ay mauwi siya. Galawang hudas abay. Yung ininom na alcohol, diretso hugas kamay. Aray. Pero wala tong personals. Bakit? Ayoko rin namang ulol. Sana matuwid yung lip at wag sanang mabulol. Kakamayan pa rin kita. Sana yung alak makontrol. Pero wag mo nang hayaang payain ka ng alcohol. Ay, gago. Puro gimmick. Tangina Okay. Malaking kabawasan yung choke ni GL. Okay sana i-start niya eh. Kaso actually hindi totally okay para sa akin. Kasi ang haba, yun nga, 'di ba? Sa kanya naman na nagsabi, sa kanya na nanggaling, no? Siya na nagsabi na ang haba ng setup tapos maglaland lang sa Badang na one of the something may sinabi siya. So tapos siya na rin nagsabi na sayang sa oras, kaso nga lang may dugtong doon na parang saan oras ni Apex, 'di ba? So pero kahit na i-disregard natin yung linya na yung pinaka punchline na parang oras ni Apex, feeling ko naging masyadong dragging din talaga yung pag-expose niya or pag-dissect niya dun sa Looney, Badang, G-Clown, Lipcram, 'di ba? So parang ang wala, para sa akin naging dragging lang, no? Naging tapos biglang nag-choke. So ang laking kabawasan ng naging yung umpisa niya sa round 2 hindi naging ganoon kalakas. Naging dragging, ang haba ng setup, tapos biglang nag-choke. Tapos after ng choke, umarangkada, pero feeling ko hindi yung pag-arangkada niya, hindi pa rin yun sapat or hindi yun enough para ma-fill up yung nangyari dun sa first half. Kasi sa first half, andun lahat ng dapa andun lahat ng flaws. At hindi ganun lang na flaws yun, mabigat yun, malalim yun. So, I think yung second half ng first half ng round 2 ni GL, pasensya na.
medyo dragging, mabigat na malaking kabawasan yun. Kaya yung round 2, second half ni GL hindi enough para matakpan yun. Kaya let's see kung anong performance yung ibabalik ni Lipcram. Sana yung performance niya sa round 1 ayun din para malayo yung maging agwat. Pero kapag bumaba din yung level ng performance ni Lipcram dito sa round 2, possible na konti lang yung maging agwat nito. Kaya okay, nakapag-decide naman ako sa score na ibibigay ko kay GL, pero tignan muna natin yung kay Lipcram. Puro gimmick! Tangina, binring up pa yung sunugan. Yung angulo mo, mintis. Puro ka sunugan. Ano yun? Yung ligang di na nag-e-exist? Aray. Asan na yung mga Boplax? Wala na in contract? Tanginang yan. Pero pag napanood daw tong si GL ay isang experience. Experience nga? Let's go, let's go! Let's go, let's go! Experience nga? Sis? O asan na yung mga Boplax? Tangina mo, Lip. Tangina mo. Wala na in contract? Tanginang yan. Pero pag napanood daw tong si GL ay isang experience. Experience nga? Let's go, let's go! Let's go, let's go! Yeah, isa lang, experience lang, yeah. Let's go! Tanginang to! Pag napanood ka, isang experience. Utang ina, Lipcram to, hayop. Ay nako, Lip. Putang ina. Ano yun? Dapat ikwento everyday? Pwedeng ilagay sa resume? Gago pala yan. Lahat tayo dito pag napanood isang experience. Ang damot mo naman. Tanapiling icon na ng hip-hop porket napuri lang ni Marlon. Rick, next event ang flip top, lagay mo GL versus Ahon. Pero teacher nga pala to. Pareho kayo ni Deo Master. Anong pakiramdam na yung kabaro mo naghuhubad sa battle? Habang ikaw panay ang bars, train of thoughts, para lang sa palakpakan. Siya naman panay ang Mars, kumekembot at nakikipaglaplapan. Tangay nang yan. O dinamay ko yung teacher, baka degree niya ay iyabang. Oo, wala akong degree, sir. Ganon pag di kinakalawang. Ha? Kaya dahil dyan, papasok ako sa classroom nyo habang ako ay maoy brother. Lasing akong manggugulo, tas hahanapin ko si Tiger. Tiger. Tatadyakan ko yung upuan, sabay dampot lang ng eraser. Tapos ikaw ay uutusan na yung blackboard paki-eraser. Blackboard, eraser, ulul, fuck you! At yung lente ng salamin mo, papalitan ko ng magnifying glass. Tapos putang ina mo, papaduty kita sa summer class. Kasi pasikat all the time. Gago, ang init nun. Magnifying glass, summer class, tangin ang init nun. Tapos susunog pa yung mata mo nun. Kasi pag magnifying glass kasi, pag nag-ano yun sa sunlight, di ba? Alam mo yun, may experiment kasi nun eh, sa magnifying glass. Tapos, sunlight rays, makakabuo ka ng, pwede mong masunog yung isang dahon o yung papel eh, di ba? So, ano, ang init nun sa mata. Yung magnifying glass, tapos summer class, ang init. Puti kita sa summer class. Kasi pasikat all the time. Kaya pinag-initan ko yung ice nang maalala niya kung paano siya napaso dun sa site. Oo, kay Paulo, naging weak yan. Kasi puro talk shit. Naging awit ka sa Christian na parang worship. Kasi yung mga pakulumo kada battle, ginagawa na ni Balakid. Tipong tira-tirang putahe yung eksakto na kawangis. Na iniinit na lamang ng iniinit, maagapan lang yung pagkapanis. At yung reverse mo na pauso, puro iisa yung punto. Ito yung hustisya sa gumbursa na kay tagal mong inabuso. Ngayon ni-reverse ko yung parusa. Ikaw yung biktima sa dulo. Dahil berdugo na yung kaharap mong may takip sa ulo. Tangin na kasi kinakahoy sariling pyesa, kabago-bago, pambihira. Ang pag-ulit ng ideya, mortal sin sa ating liga. Tas gusto mag-uprising ng tanga,
E di pulbuhan na at ipila. Yung initiation, reverse akata, ikaw natitirahin ni Enigma. Ang ina mo ka. Tapos kay Blacksmith sabi niya, Palakid, Allen, carry, step. Depth, range, pure, step. Palakid, at lang. Layo. Ang hirap mo i-mac, gago ka. Sa dami mong step, tignan mo, oh. Ang layo ko na. Balik tayo. Palakid, Allen, carry, step. Step mother, step sister, step not. Step in. Di mo ba kayang simplihan yung paliwanag? Ayan na, kasi sabi ko ayan na kasi nakita ko to sa Facebook eh, yung clip na to. Ang layo eh. Allen, carry, step. Ang ina mo ka. Tapos kay Blacksmith sabi niya, Balakid, Allen, carry, step. Depth, range, pure, step. Balakid, at lang. Layo. Ang hirap mo i-mac, gago ka. Gago, dito pala sa Apex. Hindi dito sa Apex oh. Ang step, tignan mo, oh. Ang layo ko na. Balik tayo. Balakid, Allen, carry, step. Step mother, step sister, step not. Step in. Di mo ba kayang simplihan yung paliwanag? Yung makukuha din kaagad, tipong sa dami ng step parang death march. O sa dami ng step parang alay lakad. Yung step kinonek sa traveling. Pinalanding niya with explanation. Pero kahit gaano kabigat yung scheme, lutang pa rin yung violation. O step traveling violation. Eh dinasalin pa by order. Pinakita ko lang kay Gago na ganun lang mag-turnover. Galing, tangina. O di ba, mapabara o komedya na gagawa kong simplihan. Yan yung ayaw ng ponyeta sa pagbabar si stick to one. Pero laughter is the best medicine, yan ang sabi ng ilan. Kung laging sick ka lang sa battle, tol, hindi rin healthy yan. Ha? Ito na ba yung batang henyo na nanggaling pa ng gubat? Pwes daig ko pa minero kapag ako ang nanghalukat. Sick daw tong kalaban ko, wala na daw makakalunas. Pero pag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng butas. Okay. Performance. Kahit sa performance na lang tayo mag-base. I'll give it to Lipcram sa score ng 9-7. So, bakit hindi ko sinix si GL? Even first half niya is sobrang dragging. Kung titignan nyo, kung babalikan nyo yung round 2 ni GL, nakahabol naman siya kahit papano. Pero ang sinasabi ko lang, or ang lagi ko lang sinasabi, or ang kaninang sinabi ko is hindi enough yung second half niya para iangat yung buong round 2, no? So, I think yung second half ni GL, enough naman yun para sa 7 points, no? Pero hindi yun enough para sa 8 or 9. So, I think, ayan, that should answer, no? Naging okay naman yung second half, yung bawi eh. Kaso, hindi, hanggang 7 na lang talaga yung pinaka-max na kaya kong ibigay kay GL na score doon. Then, Lipcram, sabi ko nga, if hindi napagtuloy-tuloy ni Lipcram yung power at energy niya dun sa first round, pwedeng bumaba yung energy. At ayun yung nangyari, parang may something, may nawala, may bumaba, siguro, basta may bumaba, may hinahanap ako sa round 2 ni Lipcram na nakita ko dun sa round 1. Hindi ko lang masabi kung ano, basta kung paano ko inabsorb, kung paano ako napakinggan yung mga bara ni Lipcram sa round 2. I think may kulang, kaya hindi ko ibibigay ng perfect din yung round 2. 9 ang ibibigay ko dito. So 9-7 in favor of Lipcram. Round 1 tabla sa 10 points. Round 2 Lipcram 9-7, so 19-17. Okay pa rin naman yung ginawa ni Lipcram. May mga jokes pa din, bars jokes pa din, same attack, no? Kung ano yung pinakita niya sa round 1 ay hindi naman yung pinakita niya sa round 2. Mas kwela lang or parang mas nag-fall lang si Lipcram dito sa mga jokes tsaka sa line marking. Kaya siguro feeling ko medyo may kulang, no? Kasi sa round 1 pulido na yung ginawa niyang style doon, mga bare. Then pagdating sa round 2 line marking, 'di ba? So ang layo pala narating niya. So ayun, natawa ako doon sa pa-experience nga. Natawa ako doon. Okay. Round 2 Lipcram 'yon, pero babaan natin ng isang puntos 'yon. 9-7. Okay, round 3. Yo!
Sabi ni Lip kay Sardeo, bakit? Bakit ba big deal sa inyo yung edukasyon? Wow. Hanip ka, Brad. So dapat hustling agad. Kaya sa mga fans ni Lip, kung meron man, wag nyo nang pag-aralin anak nyo. At kung sakali, imbes mag-grade 4, ipasok nyo sa Urban Cali. Pag grade 5, got bars. Pag grade 6, branded. Para todo na. Saktong pagtungtong ng high school, ayun, fubo na. Bubo ka, yung edukasyon at diskarte, sabay iangat. Huwag maging hangal. At kung goods ka pa kay Looney, sana nanatili kang aral. Pero sige, sige. Ikaw sa kalye, ako sa klase. Pero yung Hasselmuth diploma ko, walang bigat sa stage na to. Oo, sa school at internet, ikaw sa streets gumaling, pero kung ako yung teacher's pet, ba't underdog ka pa rin, di ba? Tas 6 digits yung demand, as if naman may ambag sa tickets. Tas advance yung TF, kala mo advance yung skill set. Bakit? Sino ka? Ako, kaya kong pumunchline at pumunto. Kaya kong... May video. Shirt na black. Shirt na black. Teka, joke lang. Tawag dun fake distract. Ano na? Ayos. Akala ko nag-joke eh. Yo! Ganun mandamay. Ganun mag-troll. Pati bouncers kaya kong i-crowd control. Utang ina. Pati ba? Ayos. Ayos yan. Bouncers kaya kong i-crowd control. Yo! Walang pamilya o depression, panic attack o mental notes. Walang lines para sa ngipin, walang pake sa dental floss. Kasi kung balanse ka sa metro, ito'y demolisyon. Nakabase ka sa sentro, kaya di mo gets yun. Epektibo lang na berso, yan ay di solusyon. Ang comfort zone ay sementeryo ng evolusyon. Oo, nakasil mga halimaw, at yung sakin wilder. Laging fire, pag closed Pandora's box, pagka Oppenheimer. Yes sir! Aking trailblazers, naging great pillar. Ikaw sa kahon ka na stuck. Puro lame, fillers naging dame. Lillard kasi pumasok sa box. At yun ba fulfilling? Mas fit yung rounds mo? Masungkit panalo, ano feeling? Na wala sa'yo responsibilidad na iangat yung sining. Ano? Hambog na ba ako? Yung pang-anim na GL mayabang masyado. O di gets na yung pang-anim na GL malasik threat. Yun ba gusto nyo? Kahit wak na bara? Gusto nyo ng call out, ilabas nyo abra? Bakit hindi? Yun lang naman yung old god na sumagot sa akin. Yung iba ay puro idols ng sarap basagin. Kaya why? Makinig ka, Lipcram. Yung konsepto puro wise, kaya merong wisdom. Oo, bakit? Nakuha na ba, Lip? Sa lahat ng may pangalan, ikaw yung pangalip. Oo, wala nang daming twist. Sana gets mo aking gist. Naglista ako ng bakit, pero ikay wala sa bucket list. Yo, kaya ibuhos mo lahat at ngayon ka magpabida. Lipcram ka lang at ako yung new era. At last, aangat yung nararapat sa akin yan mas bibilib. At ang sagot kong bakit, sa judges mo maririnig. Okay guys, round 3 ni GL nagmix na, no? Ano yung nagmix? May mga effective lines siya, may mga hindi. Effective lines ulit, may hindi. May mga punches na tumama, may mga haymaker na hindi ganun kalakas, or sabi natin hindi ganun ka-effective, 'di ba? So, yun yung pinaka napansin ko. On off na siya sa round 3. Magsi-set up siya ng ganito, tatama. Magsi-set up siya ng ganito, dadaples. Magsi-set up ng ganito si GL. Parang naging dull moment or naging flat
dead air, parang ganun. So ganun na yung naging puna ko sa round 3 ni GL. Although malakas yung call out na something, pero kay Abra yung tumama. Hindi ko pinakamalakas na round ni GL yung round 1. Pero round 3 siguro hindi siya, siguro lang siya. One step ahead lang siya dun sa performance niya sa round 2. Ganun lang. Kasi naitawid naman niya ng malinis, walang choke. So parang ganun lang sa akin, no. So quotable lines yung kay Abra lang para sa akin, yung call out niya kay Abra. Wala na. Medyo lang ako. Nag-expect lang ako ng makakabawi si GL from round 2, 'di ba? Kasi nag-choke. Akala ko ma-replenish niya yung power, energy dun sa round 1, pero nangyari, naging on off na. So let's see, lip cramp. Yo! Di na magre-rebat po. Na. For selfie bars po tayo. Woo! Napanood ko yung tryouts na ito. Ito na naman. Puta, sayang lang yung oras. Yung kalaban niya sa finals noon, si Twing. Yung kapatid ni Pocahontas. At ang sabi niya doon, ako'y bumabaon, bibigyan kita ng 1,000 para naipamasahe mo doon. Joke lang yon, wala ako na pera na ngayon. Wala ikaw na pera na ngayon? Wawa naman ang Ujiwon. Nakita ko to, napanood ko to sa Facebook, mga clips. Tawa talaga ako dito. GL, mahal ka ng mundo. Ganon ka mag-freestyle tapos magtatawag ka ng all gods. Diyos ko! Pero sa pagko-connect ng linya, nagmumukha kang matalino. Parang Samar to Tacloban yung binabaybay ni Iho. Ako yung Dante Barona na ngayon ay naparito upang magawa muling talunan itong tulay ng San Juanico. Ngayon sabihin mong di uubra, mga berso kong tinutugma. Di na kailangan pa ng hook, sa bridge pa lang may suntok na. O nasan na yung train of thoughts? Aligagana si tanga. Di na alam saan lulugar kasi nasa boundary ka na. Tangina, kasi pang teacher daw yung mindset pag nag-construct, paikot-ikot. Habang pang street lang aking knowledge pero wala nang pasikot-sikot. Tapos bumabattle daw para sa breads. Yung sunugan, yung bakery. Yun lang yung gig mo, tangina mo. Nakakahiya naman ako. Ako nga stock knowledge pero mas may movement pa sa'yo. Ang hilig pang mag-basketball reference, pang jawo, galaw ko pare. Pakitaan mo ko ng reverse, tsaka uuwi ka ng may bali. Piling bowler pa tong Gilbert, kala mo sinong matikas. Iba kumpas ng aking handles, may iba yung pag-iingat. Doctor Strange yung pagka-wizard, ibang klase yung gilas. Bawat rounds ko'y tatatak dito kay Gilbert Arenas. Dr. Wizard. Strange, Gilbert Arenas, wizard. Wizard. Si Gilbert Arenas, sa mga nakakilala kay Gilbert Arenas, player ng Wizard before, number 0. Sa unpredictable ako. Pero double entendre pag tumama, di mo mababasa yung spell na to. Kaya kung game lang, puta, lame yan, nagbababad dyan sa bangkuan. Ako yung Lebron man na may headband at malaking kung sa ungguyan. O pwedeng Jordan, support yung left arm, konting tulak bago lutang. Pag ako ng end one, watch your stepson, iba yung tunay na magulang. Kaya mapa Jordan o Lebron, wag na natin pahabain. Masyado nang alarming kung may fatal sin o something. Baka masyak kayo bigla kapag kay Kobe pa lumanding. Tangina. At yung pagnanakaw mo naman ng bara yung pag-uusapan natin. Kasi yung scheme mong barikada doon kay Sayad, na barikada sa aktivista, madali yan lampasan. Yung ideya mo may sabit. Ako'y napakamot lang sa anit. Kasi nung laban ko kay Lance, yun din yung scheme ko na ginamit. Kaya puro barikada lines kasi di ka lumusot sa balakid. Paliwanag mo nga yun sa akin, idol. Paliwanag mo nga yun sa akin, idol. Yung wordplay na barikada, halos parehas pagkagamit. Tas kinonek sa aktivista at same din na si Balakid. Grabe ang lala. Kala ko wais tong tanga. Hindi ka lang panay reverse, nagre-revise ka rin pala. Tas yung tatalian yung ulo na parang ballpen sa bangko.
Galing yung kay JN ng Motus. Nakasabay nyo dapat dito, gago. At kaya siya naparito para banggitin yung linya niyang eksakto. Haambalusin ko ng maso hanggang tuluyang mabaldado. Tas tatalian ko yung ulo na parang ballpen lang sa bangko. Oo nga, parehas nga, no? Anong nangyari, Mr. Campo? Puta egul sa'yo. Baka kumounter ka pa. May teller ako. Tangina. Ano? Tangina sa JN ayos Ha? Putang ina mo. Ano nagandahan ka dun sa linya? Kasi applicable kay Pen. Nakatali na yung ballpen, no? Nanakaw niya pa rin. Panis! Tangina. Woo! Idol! Porket yung MCD kilala. Porket yung MCD kilala, pwedeng magmaang-maangan. Magkalihab lang kanyang bara, pati aspiring ninakawan. Isa kang makata na good looking, tingin sa'yo nangingibabaw. Pero nakakurbata din si Lupin. Nakadesente pag nagnakaw. Kaya di na yan makaka-shortcut. Okay, kanya na to. Okay, nung una sabi ko table, no? Itatabla ko yung round 3 pero hindi dahil pumasok si hindi dahil pumasok sa JN pero yung mga punto sabihin natin sige about dun sa Nakaw kahit hindi naman ispit ni JN yun yung linya niya dun sa Motus which is hindi ko pa naman napapanood yun kahit na hindi pumasok sa JN doon feeling ko yung pag-reveal ni Lip Crab dun sa linya Nakaw I think nakuha na niya yun so let's see. Sakang makata na good looking, tingin sa'yo nangingibabaw. Pero nakakurbata din si Lupin. Nakadesente pag nagnakaw. Kaya di na yan makaka-shortcut. Itong GL masasad life. Mga all gods magta-thumbs up dahil Lip Crab naka-godlike. Ito pa yung current nyo, punyeta. Mabenta daw pag nagpabida. Pero ngayon sa bagong meta, iba yung Lip Crab ng new era. Putang ina. Lip Cram, round 3. Habol. Para sa akin, habol. Habol dun sa revelation ng Nakaw na linya. Kasi, alam mo yon parang round 1 and 2, wala naman siyang binanggit na, wala siyang masyadong in-expose na about sa lines Diba? Style marking, yes, pwede. Pero yung about sa Nakaw, hindi naman nagpakita si Lip Cram ng ganun sa rounds 1 and 2. Then, pagdating sa round 3, yung first half, hindi rin, diba? May mga may mga on off din naman si Lip Cram sa round 3 pero pagdating ng second half patapos na biglang nag-reveal si Lip Cram ng Nakaw na linya which is sobrang naging effective sa battle sa ganitong dikit na round no kasi to be honest itatabla ko na rin sana yung round 3 itatabla ko na sana sa score na 9 okay pero anong nangyari binaba ko si GL sa 8 kasi alam niyo kung bakit syempre na parang naging yung ginawang angulo ni Lip Cram about dun sa Nakaw parang napaniwala niya ako doon although hindi ko pa naman napapanood yon so napaniwala niya ako doon na may ganung linya si GL na kinuha daw something pero ayun so 9-8 yun yung magiging final score 9-8 in favor of Lip Cram sa round 3 dikit man habol man yun pero para sa akin nakuha ni Lip Cram yun sa imagery no imagery ng mga bara niya kasi syempre napag-isip niya yung mga tao na tangina may Nakaw si GL sa Motus ganyan diba? So naging effective yun para sa akin unlike yung mga rounds ni GL yung mga lines ni GL sa round 3 na medyo on off tapos hindi rin ganoon ka-effective ganun din yung naging round 3 ni Lip Cram 'di ba yung first half or something basta yung mahabang scheme niya ibang rounds niya ibang lines niya medyo dragging din on off din pero ang pinaka nag-angat pinaka humabol talaga is yung Nakaw na linya and ayun so naging effective yun para sa akin so final score 9-9 sa 10-10 sa round 1 tabla round 1 round 2 9-7 then round 3 9-8 so rounds 2 and 3 Lip Cram yun round 1 tabla final score 28 para kay Lip Cram kay GL 10 7 17 plus 8 25 so ayun
28 to 25 by 3 points. Pero kung per round lamang si Lipcram sa 2 and 3. So, ayun. GL versus Lipcram, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho at para sa sarili nyo. Yan yung mga laban na tingin ko panalo lahat talaga. Pero ang boto ng Urado, 3-2, magigay para kay Lipcram. Utang ina, 3-2. Dikit pa. Let's go. John, gusto ko lang pala shoutout. Piring, under ng Pitik Film. John, abangan nyo yan. At gusto ko lang magpasalamat kay GL. Sana yung laban na to, tol, makatulong sa'yo para lalong mahubog. Huwag ka na magtatawag ng All Gods, balik na ako pagkatulog. Yun, GL. Shoutout sa Grand Crew Team ni Paolo Puyat, J.U.S. by G-Tech, Juju. Yun, bawi tayo. Sorry. So yun, binoto ko si Lipcram. Round 1, tie para sa tie. Round 2, dahil dun sa choke ni GL, binigay ko kay Lipcram. Round 3, sobrang creative nung take this track ni GL. Pero feeling ko, mas maraming lumanding talaga na suntok si Lipcram. So yun, binoto ko si Lipcram. So, ayun. Props. Parehas kami ni BR. Round 1 tabla, 2 and 3. Lipcram. Parehas kami. Yo, Husky nga pala. Siyempre, ako yung isang bumoto kay Lipcram. Round 1, binigay ko sa kanila na draw. Pareha silang style clash. Yes. Magkaiba man yung atake, pero Putang ina. Props sa atin doon. Sinabi ko nga sa inyo, diba? Ang lakas nila sa kanilang ginawang style dun sa both rounds. Kaya tinabla ko yon. So ayun, nakita ni Husky. Galing natin doon. pareho. Yung style nila sobrang napakahirap i-judge nung round na yon. Tapos nung round 2, medyo nawala si GL. Si GL, tapos sobrang performance pa rin ni Lipcram. So binigay ko yung round na yun para kay Lipcram. Tapos yung third, sobrang hirap na naman. Saglit lang bago magpa-picture. Mamaya may pila bawat isa. Tapos Lipcram, binigay ko yung round 2. Ano daw? Tapos Lipcram, binigay ko yung Picture. Mamaya may pila bawat isa. Tapos Bago magpa-picture. round na yun para kay Lipcram. Tapos yung third, sobrang hirap na naman. Saglit lang bago magpa-picture. Mamaya may pila bawat isa. Okay. 1 and 3 draw para kay Husky. Pero ano ba sabi ko sa inyo kanina? Yung round 3, itatabla ko na sana. So, itatabla ko na sana yun. Pero para sa akin, may humabol kasi talaga na linya si Lipcram doon, which is yung nakaw na linya. Kaya para sa akin, binigay ko ng konti. Inedge ko ng konti kay Lip. So, yan. Props pa rin. Parehas pa rin ang punto. Binigay ko yung round 2. Isa ako sa mga bumoto kay GL. Actually, ang hirap talaga ng ganda ng laban, sobrang dikit talaga. Siguro para sa akin, kaya ako lang binoto si GL dahil tingin ko mas original hindi lang yung punchlines, pati yung setup, pati yung angle siya, lahat para sa akin original. Doon na talaga lumamang. Pero either way, tingin ko hindi naman magreklamo na panalo sa Lipcram. Pero yun, para sa akin lang, personal preference, GL. Yun, gandang laban, sulit yung buweta ko rin. Okay. Siguro round 1 para sa akin talaga. Parang tabla siya ng time. Round 2, medyo mag-choke si GL at mahaba. Pero labaw na pero pinigil ko ng Lipcram. Round 3 para sa akin, tayo lang din ulit. Ang deciding factor na sa akin round 2, siguro nag-choke si GL ng sa kanya. Siyempre, sa ganung katipigan laban, talagang mahal. So, ayun. Round 1 entry ni JD. Diba? Tabla rin. So, ayun. Yun, halos parehas lang din ang judging natin. Boto ko GL, round 1 at round 3, sobrang solid ng laban. Round 1, kinuha ni GL, round 2, Lipcram. Parang nagkatalo sa round 3. Parang mas consistent yung pag-angat ng height ng round ni GL sa round 3. Binoto ko si GL, first round at third round, GL. So, ayun guys, no? Ang galing natin sa judging na yun, ang galing natin sa paghimay ng battle na to kasi yung dalawang klase na bumoto kay Lipcram is ayun din yung sinasabi ko sa inyo. Una, round 1 tabla, 2 and 3 kay Lipcram. Pangalawa, yung round 1 and 3 tabla, then round 2 Lipcram. Ayun yung pinakapunto, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kaya
props sa atin doon. Nagustuhan ko yung review natin. Sobrang nagustuhan ko rin yung paghimay ko dito. Sobrang na-enjoy ko rin yung battle na to. Grabe lap trip yun. Grabing bara yun. So, yan. So, lip cram, puta. Solid. Yung cap pa Arpor. So, ayun. Yun lang naman. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.